Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila ay tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang araw ng lahat ng mga banal. O sa Ingles, All Saints Day. Araw ng mga banal. Kaya naman ang araw na ito, ibibigay natin, aalalahanin natin at ipagdiriwang natin ang ating mga banal o mga santo. Kaya bagamat Sabado ngayon at araw ng mahal na ina, magbibigay daan muna tayo sa mga santo para ipagdiwang sila. Wala muna tayong nobina natin at debosyon sa mahal na ina. Iaalay natin ito sa lahat ng mga banal o mga santo. At ipinapakilala sa atin ng ating mga pagbasa kung sino ang santo o sino ang mga banal. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ng isang pangitain na nasulyapan o nakita ni San Juan, sabi niya, napakaraming tao ang nakaputi at lahat nagpupuri sa Diyos sa langit. Yan ang kanyang nakitang pangitain. At yan ang mga banal, mga nagpupuri sa Diyos sa langit. Sabi niya, may mga marka ang mga ito. May marka o may tatak. At may nagtanong na isang nakatatanda kung sino ang mga ito. Sabi, sila ang mga napagtagumpayan ang lahat ng matitinding pagsubok. Lahat ng nasa langit, ang mga taong napagtagumpayan ang matitinding pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng
kabutihan. Yan ang isang banal. Yan ang isang santo. At yan ang tatak o yan ang marka ng isang banal. Yung namuhay sila sa pagsubok at pinagtagumpayan gamit ang kabutihan. Kaya nga, kung babalikan natin ang lahat ng kwento ng mga santo o mga banal, maging yung paborito nating mga santo. No? Hindi ko alam kung sino mga paborito nyo. O ako, meron ding paborito. Pero lahat yan, may kwento ng tagumpay. Tagumpay ng mga pagsubok sa buhay. Tagumpay ng kahirapan sa buhay. At napagtagumpayan nila ito sa pamamagitan ng kabutihan. Sila yung mga dumaan sa pagsubok. Si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, si San Padre Pio, na lahat yan may tatak. No? Ano kaya yung tatak na iyon? No? Balikan natin. Si San Lorenzo Ruiz, paano siya namatay? Binitin patiwarik. Nakataob. At sinugatan ang ulo. At unti-unting pinatulo ang mga dugo hanggang siya'y mamatay. Imagine mo, gaano katagal na yon. At ano kayang marka ang meron siya sa kanyang ulo? Hello? Antok na kayo agad, ano? Kay San Lorenzo Ruiz pa lang tayo. Ilan ang mga banal natin? Iisa-isahin ko yan. Punta tayo kay San Pedro Calungsod, no? Ano yung kanya naging marka? Nung sisibatin ang pare na kanyang kasama sa Guam na nagmisyon na si Padre Luis San Vitores, no? Sinalag niya yung sibat. Sinong namatay? Siya. Ano yung marka na yon? Hindi ko alam. Di butas siguro. Butas sa kanyang katawan. Si Padre Pio, nagkaroon ng stigmata, no? Marka. No, pero alam nyo, may kwento na bago namatay si Padre Pio, ilang araw bago siya namatay, nawala ang stigmata. Biruin mo yon, halos buong buhay niya, dinala niya yung stigmata. Tapos, kung kailan siya mamamatay, biglang nawala. At halos lahat ng mga santo may ganyan, may marka. At mula ito sa kanilang paghihirap. Kaya, senyales na tayo ay pwedeng maging santo kapag tayo ay naghihirap, kapag tayo ay sinusubok, kapag tayo ay mayroong tinitiis. Senyales yan na pwede kang maging santo. Pero, hindi ibig sabihin naghihirap ka, hindi ibig sabihin may pagsubok ka, ikaw ay magiging santo. Anong kailangan gawin? Pagtagumpayan mo. Pagtagumpayan mo muna. Paghirapan mo muna. Harapin mo ang iyong pagsubok gamit ang kabutihan. Ito yung nawawala sa atin. Pagsubok, oo, meron. Pero yung pagtagumpayan gamit ang kabutihan, iyan ang question. Marami naghihirap. Pero paano pinagtatagumpayan? Mandadaya na lang. Manloloko. Ngayon, magpapasko. No? Anong ginagawa? Nang i-scam. Nang bubudol. No? Ayaw maghirap. Gusto daanin sa madaling paraan. Kahit na kasamaan. Ang daming ganyan. Totoo naman, no? Kanya-kanya tayong laban. Kanya-kanyang pinaghihirapan. Pero daanin mo sa kabutihan. Mahirap mag-aral, hindi ba? Ang hirap mag-aral, Clarence, no? Mahirap, di ba? Ako rin nag-aral, pero hindi mo pwedeng dayain. Hindi pwedeng mangungopya ka. Ayaw mo mag-review. Gusto mo lang mag-cellphone ka na mag-cellphone. Tapos gusto mo, papasa ka. Kakalabitin mo yung katabi mo. Pakukopyahin ka. Di ba? Pag hindi ka pinakopya, galit ka pa. Tinan mo, di ba? Hindi pwedeng ganun. Walang shortcut sa buhay. Kailangan mong harapin. Kailangan mong
pagtiisan. Marka yan. Kaya yung mga naghihirap na estudyante at nagkaka-pimples, o kaya, no, ay putok na yung eye bags, marka yan. Marka. Saka na, mawawala din yan pag natapos ang paghihirap mo. Susunod yan, iba naman ang marka. No? Dahil magtatrabaho ka na, iba na. Yung mga nanay na nagtatrabaho sa bahay, na nagkakanda paso-paso, o kaya naglalaba, no? Kumakapalang kalyo, o yung mga tatay na nagko-construction worker, yung mga nagbubuhat dyan, mga kargador, di ba? May marka yan eh. At yan yung marka na napagtagumpayan mo ang kahirapan. Kaya yung mga marka na yan, huwag niyong ikinahihiya. Parte yan. At yan ang magpapabanal sa'yo kung pagtatagumpayan mo ang hirap gamit ang kabutihan. At ito naman ang pinapakita ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ang mga dumaan sa pagsubok, pero ginantimpalaan dahil patuloy sa paggawa ng kabutihan. Anong sabi niya? Mapalad ang mga aba na walang inaasam kundi ang Diyos. Yung mga may hirap, pero sa kabila ng hirap, hindi gumagawa ng masama, bagkus umaasa sa Diyos, ikaw ay papalarin. Anong sabi niya? Mapalad ang mga nahahapis. Alam niyo po, naalala ko yung kaibigan kong pare, nung pandemic, no, namatay yung kanyang dalawang magulang. Unang namatay yung kanyang tatay. At habang namatay yung tatay niya na nasa ospital, nagbe-bless pa siya ng mga may COVID, no, sa ospital. No? Siyempre, positive na rin naman siya. So, nagbe-bless na rin siya ng mga patay. At kahit may sakit, kahit nagluluksa, nagbe-bless pa rin siya. Patuloy siya sa kanyang ministry. At 10 araw, matapos mamatay yung kanyang tatay, sumunod naman yung kanyang nanay. Kahit nagluluksa, umiiyak, nasasaktan, patuloy pa rin sa pagiging pari. Ilan sa atin yung ganon? Yung nasasaktan na, pero patuloy pa rin sa paggawa ng kabutihan. Patuloy pa rin sa buhay. Yung iba, pag nasaktan, gaganti. Yung gagawin, mangungulam. Di ba? Ganyan yan eh, di ba? Para makaganti, no? Gagawa ng masama. Parang, yun ang nakakalungkot. Yun ang malungkot na kwento. At ang pinakamaganda, sa sinabi ni Jesus, dito, sa lahat ng kanyang gininto ang aral, no? Anong sabi niya? Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang pusong walang bahid, ang pusong walang dumi, ang pusong malinis at puro, may gantimpala. Anong gantimpala? Makikita ang Diyos. Mga kapatid, ito ang tatak ng isang banal. Ito ang mga banal. Kaya naman ngayong araw na ito, inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa na tingnan ang ating mga pagsubok bilang hindi pabigat, kundi pagkakataon o isang daan para maging banal. Isang paraan para marating ang kabanalan. Kung atin lang haharapin ang lahat ng ito ng may kabutihan. Amen. Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat na bukas sa pagdiriwang naman ng ating mga mahal sa buhay na yumao. Dalhin niyo po yung inyong mga larawan o pictures ng inyong mga mahal sa buhay na yumao at dalhin po sa misa at babasbasan po natin ang mga ito. No? Bago kayo dumalaw bukas sa sementeryo, mahalaga na maipagmisa niyo po sila at mabasbasan natin yung mga larawan nila. Gayon, nang sa gayon, no, madala niyo po
ang pagbabasbas hanggang sa sementeryo. No po? Ang pagdalaw po sa sementeryo ngayong buwan ng Nobyembre ay may ginagawad na plenaryo indulhensya. Merong indulgence. No? Yung mga lahat ng dadalaw sa mga yumao. No? Bakit? Kasi sila yung mga madalas nakakalimutan na. No? Kaya po, no, kapag dalaw niyo po sa inyong mga mahal sa buhay na yumao, huwag kalimutan, ipagdasal sila. No, wag lang mag-inuman doon sa sementeryo. Hello. Maraming ganyan, no, ginawang party na ang sementeryo, no. Nandyan yan para alalahanin ang mga mahal sa buhay na yumao. Ipagdasal. Ano po? At bukas pa rin po yung aming pag-aalay ng mga kandila, no, para sa mga yumao nating mga mahal sa buhay. At bukas, no, sa ating banal na pagdiriwang natin naman ang ating mga mahal sa buhay na yumao sa pagganap natin ng kapistahan nila. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.